Okay, mga lads, panoorin na natin si Chis Escudero umiyak. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito, Martin Romualdez. Ito yung may ano kasi yan may technique yan sa PR, yung blame game na tinatawag. So kung sinisisi ka, manisi ka ng ibang tao. Kasi para yung atensyon ng ibang tao pumunta kay Martin Romualdez. Pero let's not forget na yung issue ni Martin Romualdez at saka issue ni Zaldico at saka issue ng kongresista is different from the issue ni Chis Escudero. Ang point dapat na ine-explain ni Chis Escudero dito is not that everyone else is also as guilty or as dirty as I am. Wag na guilty, dirty na lang yung salita. Kasi ang problema kasi dito sa speech ni Chis Escudero, hindi niya in-address yung mga allegations sa kanya. Ang pino-point out niya is namumulitika lang yung tao when in fact kung natatandaan nyo yung cross-examination ni Chel Jokno, yung taong nag-contribute sa kanya ng 30 million pesos admitted na siya ay tumanggap ng pera doon sa tao na yon na nagtatrabaho sa gobyerno or may government projects. And ang masakit pa doon, yung tao na yon is also had projects in Sorsogon, which is yun yung baluarte ni Chis Escudero. I'm just stating facts dito. Tuloy natin. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Wow, nandiyan pa, nanonood pala si Boss Amo. Tanga. Nanonood, okay? Ay ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Okay, so ginamit daw yung impeachment daw essentially was paid for by the people's money. Kumbaga, pirmahan mo yung impeachment, meron kang bonus or meron kang reward na for later release. Now, let's be clear here about dito sa impeachment na to. Yung impeachment na yun, may sarili yung merito. Hindi lang yun basta gusto ni Martin Romualdez. Actually, kung titignan mo naman yung mga allegations kay VP Sara, meron naman talaga. And ang masakit pa nun, hindi naman dinismiss yung kaso over the merits of the case. Dinismiss siya because of technicality, yung pag-file. Kaya nga sinabi na i-refile na lang sa February 6 kung interesado pa yung House. Problema ngayon, iba na yung leadership ng House. I don't think na gusto ng House na mag-file ng impeachment pa kasi hindi na si Martin Romualdez yung nakaupo. As I've said, yung impeachment na yon is it lives and die kay Martin Romualdez. Ang problema lang dito kasi dito sa speech ni Chis, hindi naman yan issue ngayon eh. The issue now is the corruption that you are being alleged of doing. There are halimbawa yung isang undersecretary ng DPWH, yung si Tiglaw ba yun, yung boss ni Henry Alcantara. He is alleging na si Chis mismo or yung at least yung tao ni Chis Escudero ang tumanggap para sa kanya. That is the one that you should be addressing. Hindi mo dapat sinisisi yung ibang tao na meron silang sariling issue nila. Kasi anong gagawin lang ni Romualdez dyan, which actually Romualdez did, dininay niya lang. Hindi totoo yan. Ikaw nag-allege, hindi ko magpatunay. Simple as that. Kasi they're trying to make this narrative as parang House versus Senate. Well, it's becoming that. Pero that's not the point here. The point here is the corruption. Okay? The corruption from the Senate, the corruption from the Congress. Huwag ka na, Chis. Mali ka eh. Kasi itong 27 minutes, 27, almost 28 minutes speech ni Chis Escudero. It's a blame game. Okay, wag kami, pagbintangan nyo din yung House. No. The problem is the system is problematic and nagpa-persist doon yung people like Zaldico and etong si Chis Escudero, which is supposed to be the one na kailangan nating sagutin. Okay, tuloy. Kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR
bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi yan. Kaya yung tinanggihan ni PBBM, isang rason din is that kukunin kasi sa budget niya. Which is meron siyang, syempre may allocations din yung Pangulo sa mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas, diba? Well, that's life. Tuloy. Niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yun. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy. I mean, why is the impeachment getting inserted here? Bakit kailangan i-insert yung impeachment dito? The impeachment is de facto dead already. In my opinion, it's already dead. Kasi the Supreme Court said na mag-file na kayo sa February 6. So, hindi siya relevant dito sa usapin ito. I believe ang tawag dyan is non sequitur siya. It doesn't follow any logical conclusion unless, of course, you are highlighting the merits of the impeachment, which one of them is the confidential funds and is related to corruption. Diba? Mali yung atake ni Cheese dito kasi parang pinaparami niya lang niya, eto yung mga issue mo. Alam mo yung pag nag-aaway kayo ng, kunyari, may jowa ka, di ba? Tapos yung jowa mo, natatalo mo sa argumento. So, ang gagawin ng jowa mo is magbibigay siya ng mga ibang nangyari in the past. Mga red herrings na tinatawag. O kunyari, ang topic nyo ngayon is paggasta. Ang gastos kunyari ng jowa mo. Ikaw nga, hindi ka Ikaw nga, hindi ka naguhugas. Hindi mo ako tinatawagan pag 6 a.m. Hindi mo ako tinatanong kung kumain na ba ako. So, these are things na dapat hindi na dinidiscuss ni Cheese Escudero kasi it's not in the context of what is important or a relevant topic, which is the corruption issue. Kaso nandyan si Boss Madam andyan Duterte nanonood si Boss Madam Siyempre, si Ma'am Sara, baka kailangan niya ng Vice President. Ako hindi kasi genuine yung atake ni Cheese Escudero dito Parang of course, alam naman natin, again, go back to the yung speech ni Vico Soto. Vico Soto said, alam naman nating lahat dito na may guilty na senador, may guilty na kongresista, DPWH official, at saka contractor. Point there is that everyone should be blamed for the sins that they have committed. Do not issue or do not float other issues na hindi mo naman issue. O issue ni Romualdez yan, di kung may allegations ka, di patunayan mo, ano lang ba yung napatunayan kay Romualdez at this point in time? Ano yung mga allegations sa kanya? Yung bagman, yung naghahatid, isa. Yung Diskaya testimony na pinalutang. Wala pa tayong corroborative evidence that will show us na talagang nagdadala ng pera. May CCTV ba? At this point in time, wala. Meron bang ibang tao na nagsasabi na talagang nangyari yung sinabi ng sundalo or nung marine? Hindi pa sa ngayon. Pero, I am very open for new evidence na dapat i-present. Kasi this is, at yung ginagawa ni Cheese Escudero dito, para siyang nagta-tryouts kay VP Sara. Tignan mo ako, madam Look at me! Look at me, mama! Look at me! I'm so good! Inaatake ko si Tambaluslos. Who cares at this point? We know, Cheese, that somehow si Martin Romualdez is involved. Pero we don't know how. Diba? Kailangan yung ipakita yung how. Kasi we know why. Okay? We know why he's already involved. Kailangan namin ng details, baby girl, baby boy. Hindi namin kailangan ng rant mo against Martin Romualdez. Everyone is already blaming Martin Romualdez. Diba? Martin, magnanakaw. Kinakanta nila sa UP Diliman. If you have an ounce of intelligence, you would understand that somehow Romualdez is involved. We just wanna know how it got there. Wala ka namang ginawa Ngayon, bine-blame game mo. We know. Bro, we know. Was the reason behind it. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto.
Sinisi po niya. Hindi niya kasi inact upan yung impeachment. So parang yun yung sinisisi ni Martin Romualdez. Pero you know what? At this point, who cares? Kasi the impeachment issue is already dead. The DDS won. Congratulations sa inyo! Pero I'm not sure kung mananalo ba si Sara Duterte by 2028. I'm not sure. So ikaw, hold your horses, boy. Kasi he should be answering the allegations sa kanya. Ang problema dito, instead of answering it point blank and not blaming names and have a certain ounce of accountability, anong ginawa niya dyan? Magdedemanda daw siya, which he actually did. Kasi merong and nag-file din siya ng disbarment against a lawyer critic sa kanya. That's why I don't buy this. Hindi ko binibili to. I'm sorry. Tuloy. Sa akin, ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa... Actually, I don't think will Martin Romualdez really push through sa sa kanyang agenda for 2028. I don't think he would win kasi grabe. 1% siya pagdating sa survey. So yun, long shot yun sobra. Pero I don't know. Maybe as senator, baka manalo siya. Kasi I don't think na pwede pa siyang tumakbo for a third term sa Kongreso diba? Well, I don't know. I don't hold the cards for him. Tuloy. Ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Nagkataon labag. Well, ang gusto kong malaman kay Chis Escudero, bakit may CCTV na pupunta ka sa office ng House Speaker? I just wanna know that. Anyway, mga Lods, yung privilege speech, I was expecting a little bit more, pero I got so much less dito. Just a rehash ng mga bintang kay Romualdez from time immemorial about him wanting the impeachment. Of course, who cares at this point? Kasi na siya done issue na siya at this point. It's dead. The impeachment is dead for 2025. Ang tanging possibility lang nun is to go to 2026 February. Anyway, mga Lods, yun lang naman po yun sa akin for today. Good luck dyan, cheese. Gege, mga Lods.